Inamin nga po ng isang NBA insider na desidido ang Phoenix Suns at desperado ang kanilang front office na i-trade na si Kevin Durant at balak nga nila itong gawin pagkatapos ng NBA draft at sa katapusan ng Hunyo. Ngunit kahit gustuhin ng team na madaliin ang pag-trade dito, hindi rin naman to magawa-gawa dahil sa pagmamatigas ni Kevin Durant. Well, marami nga sana mga idol na mga teams ang nagbigay offer na bilang kapalit ni KD sa isang trade kagaya ng Miami Heat at Minnesota Timberwolves, which is nagustuhan ng front office. Ang problema, si Kevin Durant na ang kusang umaayaw na maglaro sa nasabing koponan. Kaya kahit gusto nila ang package na inoffer ng Miami at Wolves, wala silang ibang choice kundi makipagnegosasyon muli sa ibang koponan na gustong sunod na paglaruan ni Kevin Durant. At dahil sa pangyayari nito, diyan na nga nagsisimulang magalit at maubos ang pasensya ng management ng Phoenix Suns sa kanya. Samantala, pagkatapos nga na maging official ang pagbenta ni Jeanie Buss sa kanyang majority share sa Los Angeles Lakers kay Mark Walton, inanunsyo nga agad ng team na sisikapin ang buong management na gawin ng lahat ng paraan para mabago ang lineup. Pinangako rin naman ito na hindi nila bibiguin ang dalawang star player na sina Luka at LeBron, gayong gagawa sila ng trade na makakatulong sa kanilang dalawa. Base sa source, mukhang hindi talaga bibiguin ng bagong team owner ang kanilang mga fans dahil sinisimulan nila ang pagsagawa ng unang trade. In fact, kasalukuyan na nga nilang kinausap ngayon ang front office ng Utah Jazz para makipag-negotiate sa pagkuha kay John Collins gamit ang kanilang player na si Rui Hachimura at Maxi Kleber. Sa una pa lang, alam na ng Lakers na isa ang Jazz sa magiging seller sa market sa dami ng mga key player na balak nilang ipamigay, kaya hindi na nakapagtataka bakit ito ang unang kinakausap ngayon ni Rob Pelinka. Sa kabilang banda, alam naman nga ninyo na napakahalaga para sa Indiana Pacers ang Game 6 dahil kailangan nga nila itong maipanalo kung gusto nilang ma-extend ang serie kontra sa OKC Thunder. Kaya kailangan talaga nila ang buong suporta ng lahat ng mga fans. Bukod dyan, magagamit rin naman ng Pacers ang ganitong klaseng pagkakataon para mapataas nila ang kita. Ngunit imbis na tumaas ang income, mas bumagsak nga ito base sa pinakahuling inilabas na balita. Ayon sa insider, simula sa pagkakaroon ng Indiana Pacers ng tickets na nagkakahalaga ng $779 sa kanilang Game 3 at Game 4, bumagsak nga ito sa $357 na lamang para sa Game 6. At dahil yan sa nangyari dahil sa sunod-sunod na talo at dahil na rin sa inaasahang hindi paglalaro ni Tyrese Haliburton matapos siyang magkaroon ng calf injury, sinabi nga ng head coach na si Rick Carlisle na naghahanda sila sa posibilidad na hindi paglalaro nito, kaya nakapag-decide ang management na ibagsak presyo ang kanilang tickets.